Balita sa Metro o saan man sa mundo. May nagbabantay, nagmamatyag, rumoronda, pumapasada. Walang atrasan sa pagbabalita, walang preno sa paglilingkod. Ihahatid ng nagbabalitang Daddy Johnson, anong kwento mo? Johnson Manabat. Ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Nasa front seat ka ng talakayan. Kapit na sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. Magandang Monday! Hoy, October 20, 2025. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ngayong umaga. Ito po ang Ronda Pasada. Ako si Daddy Johnson, maghahatid sa inyo ng mga bagong balita at kwento ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. 34 na lugar nasa signal number 1 dahil sa bagyong Ramil. 5 miyembro ng pamilya patay sa bahay na nabagsakan ng puno sa Quezon Province. Lalaki nabagsakan naman ng pader sa Iloilo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong ipatupad bukas. 21 kontraktor natuklasang nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong midterm elections. Sa ating Ronda Probinsya, 2 patay sa maliit na eroplanong bumagsak sa Tarlac. TZMM, numero 1 sa aksyon. Sa oras nating 5:02, diretso po muna agad tayo sa Pag-asa. Ronda Panahon. Ronda Panahon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya natin si Tito Obet Badrina. Tito Obet, magiging maulan ba tayo today? Tito Obet. Yes, magandang umaga po Daddy Johnson, ganun sa lahat ng mga tagapakinig natin. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Ramil. Huling lokasyon nito ay nasa 350 km kanluran ng Sinait sa Ilocos Sur. Taglay yung pinakamalakas na hangin na 65 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 80 km per hour, kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At bagamat palabas na nga yung bagyo, no, meron pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal, pero ilang bahagi na lang ito ng Ilocos Region at Cordillera, particular na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and western portion ng Pangasinan, Abra at kanlurang bahagi ng Benguet. Inasa natin mamaya alas 11, nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Ramil at posibleng by that time wala na tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa tanong mo naman kung magiging maulan, in-expect natin significantly mababawasan na yung mga pag-ulan. Posible medyo maulap na lang yung kalangitan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi or malaking bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao naman, mga localized thunderstorms yung mararanasan. So, expect natin, kumpara sa naging weather natin kahapon dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, ay mababawasan na nga yung mga pag-ulan. Possible, mga light to moderate rains na lang or at least cloudy skies, no? Or maulap na kalangitan yung mararanasan, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At sa ngayon naman, no, sa paglabas or sa papalabas na bagyong Ramil, wala naman tayo iba pang minomonitor na cloud clusters or low pressure area. So possible, Daddy Johnson, ngayong linggo, base sa datos natin ngayon, no, syempre i-update natin yung kung may mangyayaring pagbabago. Pero sa ngayon, possible na fair weather sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Tito Obet, yung doomihan, hindi pa yata masyadong nararamdaman, ano? Oo, kasi normally November naman talaga nagsisimula yun. Alright. Nasa transition period pa tayo, Daddy Johnson. Alright. Maraming salamat, Tito Obet. Magandang morning. Magandang umaga. Thank you, Tito Obet Badrina ng Pag-asa. Ronda Panahon. Ronda Panahon. Magandang morning po! Johnson, ikwento mo! Tuloy tayo sa mga balita. Patay ang 5 miyembro ng isang pamilya matapos mabagsakan ng malaking puno ang kanilang bahay kubo sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Ramil sa Pitogo sa Quezon Province. Nadagdagan o nadaganan ng malaking puno at halos hindi na makilala ang mga biktima. Kabilang na isang mag-asawa at 2 batang edad, 11 at 2 taong gulang. Sinasabing plano pa ng mag-asawang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang panganay na anak sa October 30. Natuklasang dati ng sinusunog ang malaking puno para mamatay sana at hindi na bumagsak sa kanilang bahay. Sa bayan naman ng Mauban,
Mahigit 250 pamilyang inilikas dahil sa bagyong Ramil. Nauna nang iniutos ang preemptive evacuation sa halos 40 barangay na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, gayon din ng storm surge o ng daluyong. Patay naman na isang lalaki matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa estansya sa Iloilo. Naging pahirapan ng rescue operation sa biktimang naipit sa ilalim ng nasirang bahay. Ayon sa MDRRMO, bumagsak ang bahagi ng pader ng paaralan at natabunan ng bahay ng biktimang gawa sa light materials sa barangay Poblasyon sa Capiz. Isinailalim naman sa state of calamity ang Rojas City dahil sa epekto ng bagyong Ramil. Lubog pa rin sa bahang ilang barangay habang may mga kalsadang hindi pa madaanan ng maliliit na sasakyan. Sinabi ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na isa na ang napaulat na namatay matapos makuryente ng magpumilit na tumawid sa baha. Mahigit sa 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado ng pagbaha. Sa Samar, tulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng lubid para may makapitan ng mga inilikas sa barangay Birawan sa bayan ng Daram. Sa Calbayog City, umapaw ang ilog na nakaapekto sa 40 bahay sa barangay Hakopon. Rumagasari ng baha sa barangay Kaglanipaw habang umabot naman ng hanggang dibdib ang baha sa ilang silid-aralan sa Bugtong Elementary School. Sa Eastern Samar, natuklap ang yero ng gym dahil sa malakas na hanging dulot ng bagyo. Patuloy ang search and retrieval operation sa mag-asawang nawawala dahil sa pagguho ng malaking parte ng Bukidnon Davao City Road. Ito po'y sa Bukidnon. Sabado, sinasabing gumuho ang lupa kaya nag-collapse ang kalsada habang may dumaraan na tricycle kung saan nakasakay ang mag-asawa. Pansamantala isinara ang Bukidnon Davao City Road para sa lahat ng sasakyan habang iniimbestigahan ang nasirang bahagi ng kalsada. Dahil dito, pinayuhan ng mga motoristang dumaan sa alternatibong ruta para hindi maantala ang biyahe. Nangyari ang pagguho ng kalsada matapos ang magnitude 5.5 na lindol sa Surigao del Sur noong Sabado. Pinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang publiko na magplano at maging handa sakaling manalasa ang anumang kalamidad. Kasunod ito ng sunod-sunod na malalakas na lindol sa ibang lugar na nagdulot ng malawakang pinsala. Ayon kay Pangulong Marcos, kasama sa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kaya madalas sa mga kalamidad tulad ng lindol at pagputok ng bulkan. Dahil dito, pinayuhan ng bawat pamilya na magplano sakaling tumama ang kalamidad kabilang na ang pupuntahang evacuation center. Inirekomenda rin ang paghahanda ng go bag. Na naglalaman ng mga dokumento, pagkain, first aid at ng hygiene kit. Iginiit po ng Pangulo na dapat umiwas sa anumang uri ng maling impormasyon o fake news tuwing panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan sa mga kalamidad na posibleng tumama sa bansa. Umabot na ng 34% ang konstruksyon ng Detour Bridge sa bayan po ng Alcala sa Cagayan. Ginawa ang Detour Bridge matapos bumagsak ang 45 taong gulang na Pigatan Bridge na nagkukonekta sa Tugigaraw at Apari. Dumadaan ng 3 overloaded na 10-wheeler truck nang bumagsak ang tulay kung saan 7 ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na umabot ng 50 tonelada ang bigat ng bawat truck. Nalagpas sa 18 toneladang kapasidad lamang ng Pigatan Bridge. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Detour Bridge sa loob ng 60 araw para agad magamit at mapagaan ang daloy ng trapiko. Posibleng maraming opisyal ng DPWH ang mawalan ng trabaho sa gitna ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na kailangang humanap ng paraan para mapalitan ng mga masisibak na opisyal sa gitna ng reforma sa kagawaran.
Naniniwala ang kalihim na kailangang magsimula ang pagbabago sa DPWH tulad ng payo ni na dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Ping De Jesus. Nauna nang naghain ng irrevocable resignation si DPWH Undersecretary Ari Perez matapos akusahan ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste na nakikipagkita sa mga kontraktor sa labas ng kagawaran. Nagbitiw din sa pwesto sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral matapos madawit sa isyu ng maanumalyang flood control project at budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget. Binatikos ni Senador Joel Villanueva mga kritiko sa gitna ng pagkakadawit sa maanumalyang flood control project. Matatandaan na ibinunyag ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nabigyan si Villanueva ng proyekto kontra baha na nagkakahalaga ng 600 milyong piso sa ilalim ng unprogrammed funds noong 2023. Sa kanyang talumpati sa anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide, tinawag ni Villanueva ang issue bilang setup at iginit na misulang may nagalit na dating nakalaban kaya pilit na ginugulo ang istorya. Nagpasalamat naman ang founder ng Jesus is Lord na si Brother Eddie Villanueva kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla sa pagdepensa sa anak kaugnay ng maanumalyang flood control project. Samantala, sinabi ni Senate President Tito Soto na posibleng bumalik si Senador Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbitiw si Lacson bilang chairman ng komite matapos madismaya sa pahayag ng ilang kapwa mambabatas. Nauna nang itinalaga si Senador Erwin Tulfo bilang acting chairman ng Blue Ribbon Committee. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Naniniwala ang Vice Presidente na binuulang ang komisyon para isulong ang propaganda ng Administrasyong Marcos. Ayon kay VP Sara, maaari namang gamitin ang bilyong-bilyong piso na confidential funds ng Office of the President para magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman o anumang korte. Naniniwala ang Vice Presidente na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyadong si Senador Bongo para masira ang kanyang tsansa sakaling tumakbo sa pagkapangulo sa halalan 2028. Iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang koneksyon nagmagsawang diskaya sa CLTG Builders na sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Bongo. Kinwestiyon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bakit natatakot si VP Sara sa investigasyon ng Independent Commission. Nanindigan si Castro na hindi politiko ang mga miyembro ng komisyon kundi eksperto sa kani-kanila